Cristo mga kaibigan at sa ating programang Apostolic Back to the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po yung Nicole, Brother Ariel Guevara na mababati po sa inyo ng isang magandang gabi. At meron tayong kasama si Brother Luis, siya po ay bigyan natin pagkakataon na siya po ay makapagpati. Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid, no? At lalo na sa ating mga kapatid na nasa malalayo, ang ating magulang na nasa Mindanao, Cagayan de Oro, na si Teresita Tamula, at ang aking papa. Binabati ko rin ang aking mga kapatid, ang bawat isa sa kanila. Naway pagpalain sila ng ating mahal na Panginoon. Silang Kuya Ruben, binabati ko rin. Salamat sa Panginoon at nasa iyo ang lahat ng papuri. Binabalik ko kay Brother Radian natin. Amen. Mga kaibigan, bago po tayo mag-umpisa, ay batiin po natin ating mga kapatiran dito po sa Kaibiga, Magbagin, sa pamumuno natin Pastor Jeff Hasky at sa kanyang may bahay. At gayon din, binabati rin natin ang Family One, Family Bayon, Family Durumal, isang magandang gabi. Binabati ko rin ang aking kapatid dyan sa Bulacan, Sister Arlene Guevara, at aking mga pamangkin, Brother Aaron Guevara, Sister Ariela Guevara dyan sa Dubai. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, si Brother Norbin Saren, binabati po natin siya ng isang magandang gabi. Sa lahat po ng ating mga kapatiran at patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, pinabati rin natin ang ating kapatiran dyan sa Cavite, sila Brother Joel Hasky, at dyan po sa kanyang mga kasama dyan sa kanilang bahay dyan sa Cavite. At malain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Pinabati rin natin ang Panginoon Ayang dyan sa Valenzuela. At sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Malain kayo lahat mga kaibigan ng ating Panginoon Diyos. Bagamat magulan po ang panahon, ay yan po tayo, steady lang po tayo at tayo po makinig ng programang Apostolic Back to the Bible. Pinabati rin natin ating mga kapatiran dyan sa Bulacan, sila Brother Raymond Resurrection at sa kanya may bahay, sila Brother Jose, siya Sister Jenny dyan sa Bulacan. Pinabati ko po kayo ng isang magandang gabi. Malain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Amen. So ngayon po mga kaibigan, sa ating mga kapatid ay pag-aralan po natin ang tungkol po sa salita ng ating Panginoon, paano po kaalaga na ating makilala yung ating pinaglilingkuran mga kaibigan sa ating mga kapatid, dahil napakalaga po na ang ating paglilingkuran ay ito po ay ating kinikilala at nakikilala. At sino po ba ang ating dapat sambahin o dapat kilalanin mga kaibigan sa ating mga kapatid? Pinapahayag po dito po sa aklat ng 1:4 at ang bersikulo po ay 24. Pinapahayag po ng ating Panginoong Hesus ay ganito: ang Diyos ay Espiritu at ang mga nasa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So pinapahayag po mga kaibigan ng ating Panginoong Hesus na ang kailangan po nating sambahin ay walang iba kundi ang Diyos na Espiritu. Ito po ay naka-address sa ating Diyos Ama mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ngayon po mga kaibigan, ano po ba ang pagkakailala po natin sa ating iisang Diyos? Ang ating Diyos mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay self-existing po. Siya po ay umiral mula sa walang pasimula at mula po sa walang hanggan. Wala po siyang pasimula at wala rin pong wakas ang ating Diyos na kinikilala ayon po sa banal na kasulatan. Tungayan po natin sa aklat ng Awit, chapter 90 verse 1 and 2, sabi rito, Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salid-saling lahi, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan. Mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. So ang Diyos po mga kaibigan sa ating mga kapatid ay mula po sa walang pasimula, mula hanggang sa walang hanggan. Yan po ang Diyos na ating kinikilala at ito po yung ating Diyos na pinaglilingkuran at yan din po ang pinakikilala ng ating Panginoong Hesus na ating siyang sambahin sa Espiritu
at sa katotohanan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ilan po ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Meron kasing sumasamba, mga kaibigan, na maraming Diyos, 3 Diyos, yung iba naman ay 2 ang Diyos. So ano po ba, mga kaibigan? Ilan po ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid? Ayon po sa pahayag ni Malakay sa 2 at ang versikulo 10 ng Malakay, ito pong pahayag ng banal na kasulatan. Sabi rito ay ganito: wala baga tayong lahat na isang Ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? So meron po tayong isang Ama at meron pong isang Diyos na lumalang sa atin. Ito po ay absolute one. Ito po ay nag-iisang Diyos lamang, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Wala po siyang kasama, wala po siyang kaparis. Ito po ay nag-iisa mula pa sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, so meron pong iisang Diyos na lumalang sa atin, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. At yung isang Diyos na ito ay walang iba. Ito po ang ating Ama, batay po sa pahayag po ni Propeta Isaias. Tingnan po natin sa aklat ng Isaias, Kapitulo 63, at ang versikulo po ay 16. Tingnan po natin. Sabagkat ikaw ay aming Ama, bagamat hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ni Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Maliwanag, mga kaibigan, na ang isang Diyos na ito ay walang iba kundi ang ating Ama. Yung ating Ama, mga kaibigan, ito po ay Espiritu. Ang Espiritu po, batay po kay Lucas sa 24:39, ang Espiritu po ay walang laman at mga buto. Yan po, mga kaibigan, ang kalagayan ng ating Diyos. Siya po ay Espiritu. So, siya po ay natawag na Ama dito po sa ni Propeta Isaias. Tignan po natin sa Isaiah chapter 64 verse 8, ano ang pahayag ni Propeta Isaias. Tignan po natin. Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming Ama. Kami ang malagkit na putik, at ikaw ang magpapalyok sa amin, at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Maliwanag po, mga kaibigan, na yung ating Ama, siya po ang lumalang sa atin. Siya po ang gumawa sa atin. Tayo po ang malagkit na putik. Siya po ang magpapalyok sa atin. Walang iba kundi po ang Ama na ito, na Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. So meron na pong Ama, meron pong Diyos. Ang Diyos po ay mula sa walang pasimula, mula hanggang sa walang hanggan. Wala po itong pasimula, wala ring wakas ang Diyos na ito, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. So kung ang Diyos po natin ay mula sa walang pasimula at hanggang sa walang hanggan, tanungin po natin ang banal na kasulatan. Ang ating Panginoong Jesucristo po ba, mga kaibigan, siya po ba ay mayroong pasimula o wala siyang pasimula, mga kaibigan at mga kapatid? Kasi batay po kay Apostol Pablo, dito po sa Hebreo chapter 13 verse 8, sabi niya po ay ganito: si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Jesus Christ, the same yesterday, and forever. So, maliwanag, mga kaibigan, na si Jesucristo siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. So, maliwanag po yan, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, so, ano po ba ang unang kalagayan na ating Panginoong Jesucristo? Na bago po siya, mga kaibigan, nagkatawang tao, no? So, titignan po natin dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 1, at ang versikulo po ay 1. Tignan po natin, mga kaibigan, ay ganito. Nang pasimula siya ang verbo. Ito po'y tumutukoy, mga kaibigan, sa ating Panginoong Jesucristo. At ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos.
ito rin ng pasimula'y suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alimang sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So maliwanag mga kaibigan, na yung berbo po mga kaibigan, sabi dyan, nang pasimula siya ang berbo. Ang tinutukoy pong pasimula rito mga kaibigan, ito po yung paglikha ng Diyos ng langit at lupa. Diyan po yan, batay po yan sa Genesis 1:1. Sabi doon, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nagkaroon po ng pasimula ng ang Diyos po ng kanyang nilikha ang langit at lupa, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, nang pasimula siya ang berbo. Ito po, tumutukoy po, mga kaibigan, sa ating Panginoong Kristo. No? At ang berbo ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. So, mga kaibigan, kung titigan po natin sa 14, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ang gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. So mga kaibigan, pinapahayag po ng banal na kasulatan na nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Maliwanag po ang pahayag ng banal na kasulatan. So, yung berbo pala mga kaibigan, ito po ay suma sa Diyos. So, kaya maliwanag ang pahayag ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto 8:6, sabi doon na, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama, nagbuhat sa Kanya ang lahat ng bagay. Maging ang berbo mga kaibigan, ito po ay nagbuhat sa Ama, sapagkat ang berbo po ay suma sa Diyos, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayon, yung berbo na suma sa Diyos, ito po ay nagkatawang tao. Nanahan po ito sa gitna natin, mga kaibigan. Ngayon po, nung nagkatawang tao po ang berbo, ano po ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan? Tingnan po natin ang pahayag ng ating Panginoong Hesus. Ano ang kanyang pinapahayag dito po sa aklat ng 1:16, at ang bersikulo po ay 27 hanggang 28. Tingnan po natin. Sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong iniibig. At kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanlibutan. Muling iniiwan ko ang sanlibutan at ako'y paroroon sa Ama. So inaamin mga kaibigan na ating Panginoong Hesus na siya po ay nagbuhat sa Ama. No? Siya po ay nanggaling sa Diyos. Kaya nga, ang berbo ay suma sa Diyos. Maliwanag po yan. Sabihin, ang pinagbuhatan po ng berbo ay walang iba kundi ang Diyos. Ito po ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama, sapagkat sa unang Korinto 8:6, ang lahat ng bagay ay nagbuhat sa Kanya, na walang iba kundi ang ating Ama, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayon po, so ang Diyos po ay Espiritu. Siya po ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, hanggang sa ngayon, mga kaibigan at mga kapatid. Pagdating po ng paghahatol, siya pa rin po ang Diyos ng Old Testament, Diyos ng New Testament, maging sa paghuhukom, siya rin po ang Diyos. At pagdating po sa eternity, ito rin po ang Diyos na aming pinakikilala sa inyo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. At ito rin po ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Mali ba, mga kaibigan, kung sasabihin namin na ang Diyos at Ama ng Panginoong Jesucristo yung Diyos na aming kinikilala, mga kaibigan? Kasi ang pahayag ng iba, mga kaibigan, di ba ang Panginoong Jesucristo ay Diyos? Bakit meron pa siyang Diyos at Ama? Alalabas na magiging dalawa ang Diyos kung magkagayon, mga kaibigan at mga kapatid. No? Kasi ang paniniwala natin ay ang Panginoong Jesucristo po ay Diyos, at ang Panginoong Jesucristo pala merong Diyos at Ama. Magkakadoble-doble po, mga kaibigan, ang Diyos at mga kaibigan at mga kapatid. So, kami po ba ang nagpahayag na ang Panginoong Jesucristo ay may Diyos at Ama? Tignan po natin kung sino po ang nagpahayag. Dito po sa Efeso
sa 1 at ang bersikulo po ay 3. Sino ang nagpahayag na ang Panginoong Jesucristo ay may Diyos at Ama? Kasi minsan, pagsasabihin namin na ang Panginoong Jesucristo ay may Diyos at Ama, tila baga ang iba'y nagagalit. Pinaparatangan kami mga antikristo. Samantalang, binabasa lang namin yung pahayag ng ating Apostol Pablo na ang Diyos at Ama. Tingnan niyo po sa aklat ng Efeso 1 at ang bersikulo po ay 3. Tingnan po natin. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siya nagpala sa atin ng bawat pagkapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Pinapahayag ni Apostol Pablo na ang ating Panginoong Jesucristo ay meron pong Diyos at Ama. Ito po ang hindi matanggap ng mga oneness, yung salitang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Samantalang ito ay hindi po namin sariling pagpapahayag. Ito po ay binabasa lang po namin batay po sa isinulat ng ating Apostol Pablo. Ang pahayag ni Apostol Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ito rin po ang kanyang sinabi doon sa mga taga-Korinto sa Kalawang Korinto. Tingnan po natin sa Ikalawang Korinto sa 1 at ang bersikulo po ay 3. Ano po ba ang pagpapahayag, mga kaibigan ni Apostol Pablo? Pakinggan po natin. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Pinapahayag po ng ating Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya mga kaibigan ay ganito, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ. So makikita natin, may Diyos at Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po namin ito sariling pagpapahayag. Ito po ay binabasa po namin batay po sa isinulat ng ating Apostol Pablo, na ang pahayag ng ating Apostol Pablo na purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po na ang ating Panginoong Jesucristo, meron po siyang Diyos at Ama. Katunayan po mga kaibigan, nang siya po ay pagkatapos niya pong mabuhay na maguli sa mga patay, ito rin po ang pinahayag niya mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Sa aklat po ng 1, Kapitulo 20, at ang bersikulo po ay 17. Hindi po ito matanggap ng mga oneness ang talatang ito. Kaya galit na galit sila mga kaibigan. Tignan niyo po sa aklat ng 1 sa Kapitulo 20 at ang bersikulo ay 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos, mga kaibigan. Ang pahayag po ng iba na ang Panginoong Jesucristo raw ay nabuhay na maguli, siya na raw yung Ama. So kung gayon mga kaibigan, nang nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo, siya pala ay lumalagay sa kalagayang Ama, bakit ang pahayag niya mga kaibigan, batay sa talata, huwag mo akong hipuin, sabi niya kay Maria, hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama. Pumaroon ka sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama. Kung ang Panginoong Jesucristo pala, nang siya nabuhay na maguli, ay nasa kalagayang Ama, bakit ipinahayag niya na aakyat siya sa kanyang Ama? Aking Diyos at inyong Diyos. Nang nabuhay na pala si Kristo, siya pala ay Diyos at Ama. Bakit ang pahayag niya? Aking Diyos, inyong Ama, aking Ama, inyong Diyos, aking Diyos. Bakit pati po ang Panginoong Kristo nakikiama rin Kung siya rin po yung Ama, mga kaibigan, na nabuhay siya, bakit pati siya po ay nakikiama rin at nakikidiyos din siya doon sa Diyos at Ama ng mga apostol, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. So maliwanag po mga kaibigan na merong Diyos at Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yan matanggap ng mga oneness. Kasi ang pahayag nila sa 1 Gs 30,
yung Ama, siya rin yung anak. Kaya sinabi, ako at Ama ay iisa. Tungayan po natin ang kanilang pinangahawakan, mga kaibigan. Yung 1:30. Ito mga kaibigan, matagal na nilang pinangahawakan ito. Pero hindi po nila binabasa ang contextual ng talata. Ang binabasa lang po nila, yung 1:30. Pagkatapos yun, ihinto na po nila yung pagbasa, no? Sa kapag-analyze sa talata. Tingnan po natin yung 1:30 sa John chapter 10 verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. Pag binasa nila na ako at ang Ama ay iisa, hinto na yan. Wala nang ibang paliwanag yan. Iisa na nga eh. Kaya, pag sinabi nilang iisa, siya na rin yung Ama, siya na rin yung anak dahil iisa nga. Yun ba ang kahulugan ng banal na kasulatan, mga kaibigan? Yan ba ang ibig sabihin ni Kristo? Dito kasi mga kaibigan, ang kausap ng Panginoong Kristo, yung mga Hudyo, na pinahayag ito ng ating Panginoong Kristo na ako at ang Ama ay iisa, sabi dito sa 31, nagsitampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Nang una pala, binabato na si Kristo Kaya nang sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa, nagsitampot uli ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Ano sabi ng mga Hudyo sa kanya? Sabi ni Jesus, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa ang mula sa Ama ang pinapakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang binabato ninyo sa akin? Nang sinabi pala ni Kristo na ako at ang Ama ay iisa, ang tinutukoy niya pala, mga kaibigan, yung kanyang mga gawa na mula sa Ama na kanyang pinakikita sa mga Hudyo. Nasa isip naman ng mga Hudyo, nang sinabi niya na ako at Ama ay iisa, si Kristo nagkukunwaring Diyos. Tingnan niyo po, tuloy po natin. Sumagot si Jesus, marami mabuting gawa mula sa Ama, pinapakita ko sa inyo. Ano po pinapakita ni Kristo? Yung mga mabubuting gawa na mula sa Ama, na pinakikita ni Kristo doon sa mga Hudyo. Ano naman sabi ng mga Hudyo? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa binabato ka namin, kundi sa pamungusong, sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Nang sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay iisa, yung nasa isipan ng mga Hudyo, si Kristo Diyos na nagpapakunwaring Diyos. Kaya pala siya binabato ng mga Hudyo nang sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa. Ang naiisip pala ng mga Hudyo, si Kristo rin yung Ama, si Kristo rin Diyos, kaya siya binabato. Pero, ang mga kaibigan, nakikita natin sa conversation, ang pinaikita ni Kristo doon, na kanya sinabi na ako at Ama ay iisa, kung titigan po natin sa 32, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang pinakikita ko sa inyo. Yung gawa pala ng Ama, na siyang ginagawa ni Kristo, na pinakikita doon sa mga Hudyo, doon po sila iisa. Ang conclusion ng mga Hudyo, nang sinabi ni Kristo na ako at ang Ama iisa, lumalabas na si Kristo na rin yung Diyos, si Kristo na rin yung Ama. Hindi po ganun, mga kaibigan at mga kapatid. Basahin po natin ang contextual. Bakit pinakikita ni Kristo yung mga mabubuting gawa ng Ama sa mga Hudyo? Sa 28, tingnan nyo, ay ganito. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, sabi ni Kristo. At kailanman hindi sila malilibol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Binibigyan pala sila ng walang hanggang buhay. Hindi sila malilipol, hindi sila kailanman maaagaw sa aking kamay, sabi ni Kristo. Tingnan niyo po sa 29. Ang aking Ama na sa Kanya'y nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng Ama. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Yung mga taong ibinigay ng Ama kay Kristo, hindi sila maagaw sa kamay ni Kristo. At hindi rin sila maagaw ng sino man sa kamay ng Ama. Kaya ang konklusyon ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ginawa ng mga Hudyo, binato siya, mga kaibigan. Sabi ni Jesus, anong binabato nyo sa akin? Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama, pinakita ko sa inyo. Ano ba pinakikita ni Kristo, mga kaibigan? Iniingatan niya ang mga tupa upang ito'y hindi mawala.
Ganon din ang ginagawa ng kanyang Ama. Kaya sabi ni Kristo, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Sino ang nagpapakita ng mabubuting gawa ng Ama? Ang nagpapakita po si Kristo. Yan po ang kanyang ini-introduce sa mga Hudyo. Yung gawa ng Ama na kanyang pinakikita. Doon po sila iisa, mga kaibigan. Hindi po sa kalagayan bilang Diyos. Yan po yan, mga kaibigan. Tuloy po natin. Bakit? Tuloy po natin. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gaway binabato ka namin, kundi sa mong pamumusong. Sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, nagpapaunwari kang Diyos. Hindi naman nagkukunwaring Diyos si Kristo eh. Kasi ang pinapakita naman ni Kristo, yung gawa ng Ama. Yung gawa ng Ama, yun po, mga kaibigan, ang pinapakita ni Kristo. At yung Ama na yun po ang tunay na Diyos. Mga kaibigan, at sa ating mga tuloy. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Sumagot na, mga kaibigan, ang Panginoong Jesus, kasi pinaparatangan na siya, na siya'y namumusong at nagpapaunwaring Diyos, no? Kaya ang payag ng Panginoong Kristo. Diba, sa kautusan sinabi ko, kayo'y mga Diyos. Tuloy po natin. Kung tinatawag niya mga Diyos siya o mga dinatnan ng salita ng Diyos, at di mangyayaring sirain ng kautusan. Sinasabi baga ninyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanlibutan, ikay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Sabi pala ni Kristo, anak siya ng Diyos eh. Hindi niya naman sinabi na siya ay Diyos eh. At hindi niya naman sinabi na siya ang Ama. No? Siya po'y anak ng Diyos. Ang pinapakita po ni Kristo, mga kaibigan, na mabubuting gawa, ay walang iba kundi yung gawa ng kanyang Ama. Bilang anak, ipapakita mo yung gawa ng iyong Ama. Mga kaibigan at mga kapatid. Ano yung gawa ng Ama? Ang gawa ng Ama, iniingatan ang mga tupa upang ito'y huwag mawala at hindi mapahamak. Gayon din po ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, tingnan niyo po sa 37. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Sabi ni Kristo doon sa mga Hudyo, ibinabalik sila ni Kristo doon sa gawa ng Ama. Pinipilit naman ng mga Hudyo na pinakikilala ni Kristo na siya ay Diyos. Pero ang pinipilit naman ni Kristo doon sa mga Hudyo, yung mga gawa ng Ama ay kanyang pinapakita. Kaya nga sa 37, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang maalaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Yun po ang conclusion, mga kaibigan. Kaya sabi ni Kristo, kung hindi ko ginagawa yung gawa ng aking Ama, huwag din nyo akong sampalatayanan. Mga kaibigan, huwag kayong maniwala doon sa sinasabi ko na ako at ang Ama ay iisa. Kung hindi ko ginagawa yung gawa ng aking Ama, doon pala sila iisa ginagawa ng mga Hudyo, nang sinabi niya na ako tamay iisa, pinagbabato siya ng mga Hudyo. Si Kristo ron, nagpapakunwaring Diyos. Hindi naman pinakikilala ni Kristo na nasa lupa sa Diyos siya. Hindi niya pwede ipakilala yon, mga kaibigan at mga kapatid. Hinubad niya nga yun Bakit ipakikilala niya? Siya nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Pagka ikaw ba'y nakitulad sa mga tao, bawa isa kang hari. Pag ikaw ba'y nakitulad sa mga alipin, mapapakilala ka bang hari? Hindi ka pwede magpakilalang hari kasi nakitulad ka nga sa mga alipin Kaya nga sabi ni Kristo, hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Hindi naman nagpakilala si Kristo ng Diyos Ang pinakikilala ni Kristo doon sa mga Hudyo, para malaman nila na itong si Jesus ay siyang Kristo, pinapakita niya yung gawa ng Ama sa pamamagitan niya. Ngayon, ang sabi nila sa 1:14
at ang bersikulo ay 7. Ito, napagtalunan po namin ito sa debate. Sabi nila ganito sa 14:7. Pakinggan nyo. Kung ako'y nakikilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong makikilala, at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon, ako'y inyong kasama, at di mo ako nakilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Sabi ni Felipe, Panginoon, no? Ipakita mo sa amin ang Ama, sukat na ito sa amin. Sabi ni Jesus, mga kaibigan, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon, ako'y iyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sasabihin mo sa akin na ipakita ko sa iyo ang Ama? Yan. Kaya meron silang conclusion, no? Nakita na yung Ama. Kasi kaya ang conclusion nila, si Kristo yung Ama. Dahil nga sabi ni Kristo kay Felipe, paano siya sabi mo sa akin, Felipe? Ipakita mo sa akin yung Ama. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kaya ang conclusion ng mga oneness, si Kristo na rin yung Ama. Iyon ba ang pinapakita, mga kaibigan at mga kapatid? Sabi ni Kristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Tama, mga kaibigan, no? Bakit? Nakikita kay Kristo yung Ama. Bakit? Sapagkat yung gawa ng Ama na kay Kristo, hindi mismo yung Ama. Kasi yung Ama, mga kaibigan, sabi ni Kristo, ang Ama ay nasa akin. Siya pa yung Ama. Sasabihin niya ba na ang Ama ay nasa akin kung siya pala ang Ama? Dapat ang pahayag ni Kristo Hindi ka ba ng Bataya, Felipe, na ako ang Ama at ako rin yung anak? Ganun ba ang pahayag ni Kristo? Tingnan niyo po sa GIS, mga kaibigan at mga kapatid. Ay ganito. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama? Hindi nga sinabi kay Felipe, hindi ka baga nananampalataya na ako ang Ama? Kung totoong nakita ni Felipe yung Ama, bakit pinahayag pa ni Kristo na hindi ka pa nananampalataya na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Dapat, kung ang Panginoong Kristo siya yung Ama, dapat ito ang kanyang statement doon kay Felipe. Dapat ang pahayag niya, hindi ka baga nananampalataya na ako'y ang Ama at ang Ama ay siya ang anak? Dapat ganun Pero hindi. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, vice versa. No? Siya ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. Ginagawa ng iba, yung Ama siya rin daw yung anak at yung anak siya rin yung Ama. Malibong pakahulugan yan, mga kaibigan. Ang pahayag ng Biblia, sabi ni Jesus, ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Yan po ang maliwanag na pagpapahayag ng banal na kasulatan. Huwag po nating baguhin ang nakalagay sa Biblia. Sabi diyan, mga kaibigan, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Tama yun, mga kaibigan. Bakit? Nakikita kay Kristo ang gawa ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit? Kasi nga, mga kaibigan, makikita natin yung Ama kay Kristo Dahil yung gawa ng Ama ay na kay Kristo. Bakit? Tuloy po natin sa 14:10. Ito, ayaw basahin ito ng kadiskusyon ko Pakinggan niyo po. At ang Ama'y nasa akin, ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Gawa pa rin ang tinutukoy rito ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Amang tumatahan sa Kanya, mga kaibigan, ito yung, mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung gumagawa sa Kanya, mga kaibigan. Sabi Kristo, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng Kanyang mga gawa. Meron palang Amang tumatahan kay Kristo. At yung Amang tumatahan kay Kristo, ito pala yung gumagawa ng Kanyang mga gawa.
Kaya yung gawa ni Kristo, yun pala ay gawa ng Ama. Sapagkat yung anak, wala po siyang magagawa sa kanyang sarili. Pakinggan nyo mga kaibigan sa aklat ng 1. Ano po ang payag ng Biblia? Dito po sa aklat ng 1, sa 5, tingnan po natin sa versikulo 36. Ano po ang payag ng banal na kasulatan? Datapwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa, na nagpapatotoo tungkol sa akin, na ako'y sinugo ng Ama. Mga kaibigan, pansinin po natin, sabi rito, ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa. Meron palang papaganap yung Ama sa kanya eh. Tingnan po natin sa 5:19 of the book of John. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ang Ama ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Yung anak pala, hindi pala siya makakagawa sa kanyang sarili. Sino yung gumagawa doon mga kaibigan sa anak? Sabi doon ni Kristo sa 14:10, ang Ama na tumatahan sa akin ay siyang gumagawa ng kanyang mga gawa. Yung gumagawa pala sa anak, yung amang tumatahan sa kanya. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Tama yung mga kaibigan. Makikita ang Ama kay Kristo sapagkat na kay Kristo ang gawa ng Ama. Pero hindi mismo yung Ama ang nakita ni Felipe, mga kaibigan. Bakit? Kung mismong Ama ang nakita ni Felipe, magiging sinungaling po ang Panginoong Hesus sa 5:37 ng 1. Tingnan niyo mga kaibigan. Ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Maliwanag, yung Ama palang nagsugo sa kanya, mga kaibigan at sa ating mga kapatid, ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Yung Ama nagsugo sa kanya, sabi niya, kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Yung Ama pala nagsugo sa kanya, hindi pala narinig yung kanyang tinig, hindi nakita yung kanyang anyo. Ano pa yung nakita ni Felipe, mga kaibigan at mga kapatid? Sa 6:40 ng 1, pakinggan nyo mga kaibigan kung ano ang nakita ni Felipe. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, yung Ama na nagsugo sa kanya, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ang bawat pala makakita sa anak, mga kaibigan, mga kapatid, at sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. Ito po ang kalooban ng Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sumampalataya ay magkaroon ng buhay. Ang nakita ni Felipe yung anak, kaya niya na nakikita yung Ama sa anak, sapagkat yung gawa ng Ama ay nasa anak, pero yung anak, hindi siya yung Ama. Mga kaibigan at mga kapatid, kasi yung gumagawa sa anak, yung amang tumatahan sa kanya, siyang gumagawa ng kanyang mga gawa. Kaya nga sabi ni Kristo, doon sa mga Hudyo, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Ano ang pinapakita ni Kristo sa mga Hudyo? Yung gawa ng Ama, yung mabubuting gawa ng Ama, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Hindi mismo yung Ama. Makikita po natin yung Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat yung gawa ng Ama, mga kaibigan, ay makikita kay Kristo. Mga kaibigan at mga... Kaya sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Saan sila iisa? Sabi ni Kristo, kung hindi ko ginagawa yung gawa ng aking Ama, huwag kayong sumampalataya sa akin. Nang sinabi ni Kristo, huwag kayong maniwala kay Kristo nang sinabi niya ako na may iisa, kung hindi niya ginagawa yung gawa ng kanyang Ama. Contextual po yan. Babasahin lang po natin. Ang ginagawa po ng iba, nabasa lang yung 1:30, huminto na doon sa verse 30. Hindi na binasa yung context 1. Pati yung 14:7 hanggang 10, hanggang 7 lang.
Bakit? Kasi yung 7, pabor sa kanila. Pag nakita raw si Kristo, nakita na yung Ama. Pero ituloy mo ang basa. Ano ang pinapakita ni Kristo, mga kaibigan at mga kapatid? Ito po ay hindi lumalabag sa unang statement ni Kristo sa 10:32 ng 1, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, conclusion nila ay mali. Ako tamay isa, lalabas daw, siya rin yung Ama, siya rin yung anak. Basahin nyo contextual. Pag-aralan nyo po, mga kaibigan. Huwag nyo po hihindo sa 30 lang. Kasi yung 1, hindi naman verse 30 lang eh. Contextual po ang talata, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Para makuha po natin yung diwa, basahin po natin yung contextual. Ano ba ang ibig sabihin ni Kristo na sinabi niya? Na ako at ang Ama iisa. Kaya ngayon sa salitang ako at ang Ama iisa, yung salitang 1, adjective. No? Adjective po yun, mga kaibigan. Paano yung tumutukoy sa kalagayan? Hindi naman tumutukoy sa kalagayan yun eh. Yung adjective kasi tumutukoy yung kung paano yung ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa ng anak. Yun iisa, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. No? Kaya maliwanag po ang pahayag ng ating Panginoong Kristo. Ngayon po, marami po silang iniiba sa mga talata mga kaibigan, at sa ating mga kapatid, na binuhay daw ni Kristo ang kanyang sarili. Wala raw binuhay daw ni Kristo ang kanyang sarili kasi siya raw yung Ama. Wala ka naman mapasa sa Bible na si Kristo yung Ama Si Kristo merong Ama. Pakinggan nyo po sa ikalawang 1:1-3. Tingnan po natin kung may Ama si Kristo. Ay ganito. Tingnan po natin, mga kaibigan. Sumaatin nawa ang biyaya at awa at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Hesus Kristo, anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. Si Hesus Kristo pala, anak ng Ama. Huwag nating gawin Ama yung anak. Anak na nga, gagawin pa nating Ama. Si Hesus Kristo ay anak ng Ama. Huwag nating palitan ng Ama yung anak. Anak na nga nakasulat gagawin pa nating Ama. Sabi nila, pagka hindi raw namin tinatanggap na si Kristo ay Diyos at Ama, anti-Kristo raw kami. Saan mo naman nabasa sa Biblia yun, na pag hindi mo tinanggap na si Kristo, siya yung Diyos at Ama, anti-Kristo ka? Wala ka mga sa Biblia ganyan, walang batayan po sa panang nakasulatan niya. Ngayon, kaya raw siya naniniwala na si Kristo ang Ama, dahil dito sa John chapter 5, tingnan po natin, sa John chapter 5, John chapter 8, verse 58, tingnan po natin. Ito po ang pinangahawakan nila. Kaya raw sila naniniwala na si Kristo yung Ama. Sabi rito ganito, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Kaya raw si Kristo raw yung Ama, kasi sinabi ni Kristo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yung salita po rito na I am, sa salita po sa Greek, ito po ay ego eimi. Yung ego eimi, pag inikan po natin sa definition, I exist. Sabi niya, bago si Abraham, ay umiiral na ako. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Bago ipinanganak siya, sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 anyos, nakita mo na si Abraham. Sabi ni Kristo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Sa Greek, ego eimi. Before Abraham, ay umiiral na ako. I existing. I exist, sabi ni Kristo, mga kaibigan. Yung kahulugan ng ego eimi sa Greek, ay umiiral ako. Bago ipinanganak si Abraham, ibig sabihin ni Kristo, umiiral na ako. Tingnan niyo po sa Greek, mga kaibigan, mga kapatid. Yan ang pinaikita ni Kristo. Kaya sabi ng mga, wala ka pa 50 anyos. Nakita mo na si Abraham. Si Kristo, ilang taon pa lang si Kristo, yun ang pinapahayag niya yan. No? Wala ka pang 50 anyos, nakita mo na si Abraham, sabi ni Kristo. Ang sabi niya, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ibig sabihin, bago ipinanganak si Abraham,
umiiral na ako. Yung sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14, tumutukoy naman yung I am that I am, tumutukoy po yun sa pangalan. Hindi po tumutukoy sa pag-iral. Yan po mga kaibigan at mga kapatid. No? Ang tutukoy ni Kristo sa John 8:58, pag-iral niya. Doon po sa 3:14 na Exodo, sinutukoy po roon mga kaibigan, yung pangalan na ipapakilala ni Moises doon sa Israel. Na kailangan silang sumampalataya, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ngayon, totoo ba na si Kristo ay umiiral na bago ipinanganak si Abraham? 17:5 ng 1. Pakinggan niyo mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ano po pahayag ng banal na kasulatan ay ganito. At ngayon, Ama, luwalatiin mo ko sa iyo ring kalwalatian. Aking itinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Tingnan pa po natin mga kaibigan, dito po sa 24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Kaya pala yung anak binigyan ng kalwalatian kasi inibig siya ng Ama bago ang sanlibutan. Kaya nga sabi ni Kristo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. At yung kalwalatian ng Ama na ibinigay ng Ama kay Kristo, saan naman binigay ni Kristo yung kalwalatian na ibinigay sa kanya ng Ama? Tingnan niyo mga kaibigan sa 22. At ang kalwalatian sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, gaya naman natin na isa. Ako'y sa kanila at ikaw ay akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makita ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Kaya pala yung anak kaya pala yung anak binigyan ng Ama ng kalwalatian kasi yung anak inibig ng Ama. At kaya yung kalwalatian na ibinigay ng Ama sa anak, ibinigay niya sa mga tao sapagkat upang malaman ng mga tao na sila ay inibig ng Ama, na gaya naman ng pag-ibig ng Ama doon sa kanyang anak, mga kaibigan. Kaya pala binigyan ng kalwalatian kasi iniibig po tayo ng Diyos. Kung paano yung pag-ibig niya kay Kristo, na dahil sa pag-ibig niya kay Kristo, binigyan niya ng kalwalatian, tayo naman, binigyan naman ni Kristo ng kalwalatian dahil iniibig naman tayo, mga kaibigan, ni Kristo. Yan po mga kaibigan, napakalinaw po. Tignan po natin, meron ata ritong question, no? Si Jonathan Torobia, naging anak siya dahil nagpakatao siya. Niliwalhati ng isang tao. Kaya sila isa lang. O, tingnan mo, no? Okay, sagutin natin to, si Jonathan Torobia. Naging anak siya dahil nagpakatao siya at niliwalhati ng isang tao, kaya sila isa lang. O, tingnan natin mga kaibigan. Tinawag lang ba si Kristo na anak nang siya po ay nagkatawang tao, mga kaibigan? Kasi nga, maliwanag ito kung nasabihin ng ating kapatid na kaya sila iisa, tinawag lang siyang anak na naging tao siya. Tingnan niyo mo mga kaibigan, no? Sa atin nagtanong, tingnan mo sa aklat ng 1:5-26. Meron bang ama at merong anak? Kung yung ama ay nagpakatao, dapat yung ama na nagpakatao, wala nang tinatawag na ama sa langit. Tingnan nyo mga kaibigan, sa 5:26 ng 1. Tingnan po natin mga kaibigan sa ating mga kapatid. Ay ganito. Tingnan nyo po sa ating viewers na nagtanong, sapagkat kung paano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Paano naging isa ito? May buhay ang ama sa kanyang sarili, at yung anak pinagkalooban niya naman na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Yung ama nasa langit,
Yung anak nasa lupa, basahin natin mga kaibigan at mga kapatid. 17:1 ng 1, pakinggan nyo mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito. Ang mga bagay nito ay sinanta ni Jesus sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. Kasi mga kaibigan, ang Panginoong Jesus, pagtingala ng kanyang mata sa langit. Mga kaibigan, hindi naman ititingala ni Kristo yung kanyang mata sa langit kung yung Ama ay wala roon. Sabi niya, mga kaibigan, ang mga bagay nito sinanta ni Jesus na pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. Nasaan po yung Ama? Nasa langit po. Luluwalatiin ng Amang nasa langit yung anak. Nasaan naman yung lupa? Nasaan naman yung anak? Naluluwalhati naman sa anak, sa Ama. Paenggan niyo mga kaibigan. Kagayon na, sabi ni Kristo, Ama, luwalatiin mo ang iyong anak. Nasaan yung Ama? Nasa langit po yung Ama. Luluwalatiin niya yung kanyang anak. Nasaan naman yung anak? Luluwalatiin niya naman yung Ama. 17:4, pakinggan nyo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. Kaya maliwanag, yung Ama nasa langit, niluwalhati ng Ama, yung anak nasa lupa. Sa 17:4, yung anak nasa lupa, niluwalhati niya yung Ama. Pagkaganap niya ng mga gawa na pinagawa sa kanya ng Ama. Paano naging iisang-isa to? Yung Ama nasa langit. Yung Amang nasa langit, niluwalhati niya yung anak na nasa lupa. Ito namang anak na nasa lupa, niluwalhati niya yung Ama na nasa langit sapagkat ginanap niya yung gawa na pinapagawa sa kanya ng Ama. Yung Ama nasa langit, yung anak nasa lupa. Bakit? Kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din yung anak, pinagkalooban niya na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. May sariling buhay nga yung anak Yung buhay ng anak na ibinigay ng Ama, ito yung ipagtutubo sa atin, mga kaibigan, sa ating mga kasalanan. Anong katunayan mga kaibigan na yung anak yun? Tingnan niyo po sa aklat ng Roma sa 8 at ang bersikulo po ay 3. Tingnan po natin mga kaibigan. Sabihin yung Diyos na nagsugo kay Kristo, yun ang anagan yung laman. Yun ang katawang tao, yung Diyos na nagsugo. Pakinggan niyo 8:3 ng Roma. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak. Sino ang sinugo ng Diyos? Yung kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Sino po mga kaibigan? Sabi diyan, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang. Sino ba yung nag-anyong lamang salarin? Yung Diyos na nagsugo o yung kanyang anak? Maliwanag mga kaibigan, sinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak na yung kanyang anak nag-anyong lamang salarin. Anong katunayan na yung anak, yung naging laman? Pakinggan nyo. 5:7 ng Hebreo. Pakinggan nyo mga kaibigan. Ama ba yung naging anak o ama ba yung naging laman? O anak yung naging laman? Pakinggan nyo. 5:7 of the book of Hebrew. Tingnan po natin. Ay ganito mga kaibigan, no? 5:7. Na siya sa mga araw ng kanyang laman, who in the days of His flesh, ito po ay tumutukoy kay Kristo, na naghahandog ng mga panalangin at mga daing, na sumisigaw na malakas at lumuluwa doon sa may makapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y ninig dahil sa kanyang banal na takot. Sa verse 8, bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Ito pala yung na siya'y nasa araw ng kanyang laman sa chapter 5 verse 7 of Hebreo. Malaman natin sa verse 8. Ito pala yung anak. Yung anak yung nag-anyong lamang salarin. Yung anak. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8 verse 3, nakikita natin na sinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak
Anong ginawa ng kanyang sariling anak? Nag-anyong lamang salarin. Kaya nga sa Hebrew chapter 5 verse 7, sa araw ng kanyang laman, sino yung araw ng kanyang laman? Sa verse 8, tingnan nyo, bagamat siya'y anak. Maliwanag na nga yung mga kaibigan at sa ating mga kapatid, no? Sinugo niya ang kanyang anak, nag-anyong lamang salarin. Hindi naman yung ama yung nagkatawang tao eh. Yung anak niya, sinugo niya. At yung anak niyang sinugo niya, nag-anyong lamang salarin. Binigyan niya yun ng sariling buhay. Binigyan niya yun ng sariling kalagayan. Ipinaghanda niya yun ng katawan. Hebreo 10:5, pakinggan niyo mga kaibigan. At sa ating mga kapatid. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinasabi, hahi na landog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin na hinanda mo. Pumasok sa sanlibutan eh. Ito yung anak na hindi galing sa sanlibutan. Tama yung sinabi ni Kristo. Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ego emi. Bago pinanganak si Abraham, umiiral na ako. Yan ang ibig sabihin ni Kristo dyan, mga kaibigan. Kahit tingin nyo sa Greek, yung ego emi, yung kahulugan niya, I exist, sabi ni Kristo. No? So may tanong pa rito, no? Si Gavin Joseph. Ayusin nyo page. Intindi sa Bible. Sino ba namatay sa krus upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan? Di ba si Jesus? Sino ba si Jesus? Di ba Diyos? Meron bang Diyos na namamatay? Mga kaibigan. Kasi sabi niya, basahin mo Esther, no? Medyo, sino ba yung namatay sa krus? No. Di ba si Jesus? Sabi niya, sino ba ang namatay sa krus? Di ba si Jesus? Sino ba si Jesus? Di ba si Jesus siya ay Diyos? Ayon ang pahayag ng ating kapatid. Ito yung kanyang tanong eh. Sino ba yung namatay sa krus? Tingnan natin sino ba yung namatay. Tingnan natin mga kaibigan. Sa aklat po ng unang Juan, sa 1 at ang bersikulo po ay 7. Tingnan nyo. Ngunit kung tayo ay nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ang namatay sa krus, mga kaibigan, di po kami tutun. Si Jesus. Nang namatay ba si Kristo ba, mga kaibigan? Nang pinako ba si Jesus sa krus? Diyos ba siya? Kaya mo ba ipako ang Diyos? Ang Diyos Espiritu, sabi ni Kristo eh. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos po, walang kamatayan. Ginawa ng mga oneness na ito, pinatay ang Diyos. Hindi po namamatay ang Diyos, mga kaibigan. Immortal po ang Diyos. Ang namatay po, walang iba kundi yung kanyang anak na kanyang ibinigay. 8:34 ng Roma. Pakinggan nyo mga kaibigan. Merong anak na ibinigay. Ito, tinatanggi nila ito eh. Pakinggan nyo sa 8:34 ng Roma. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan? Tignan po natin ay ganito. Okay, tignan natin mga kaibigan. No? Sa 32, 31 na lang. 8:31 ng Roma. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya. Ito'y tumutukoy sa ating Diyos na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa atin, ating lahat. Bakit di naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Tuloy natin sa 34, sino ang ahatol? Si Kristo Jesus na namatay, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa inyo. Si Kristo, mga kaibigan, sabi doon, sino ang hahatol sa atin? Si Kristo Jesus na namatay. At yaong nabuhay na maguli, siya'y nasa kanan ng Diyos. Anong ginagawa ni Kristo roon sa kanan ng Diyos? Namamagitan dahil sa inyo. Namamagitan pala si Kristo eh. Nang umakyat si Kristo doon sa krus, nang umakyat si Kristo sa langit, nasa kanan ng Diyos, namamagitan si Kristo. Namamagitan siya sa Diyos at sa mga tao. Anong tawag doon ni Pablo na si Kristo Jesus namamagitan sa Diyos at sa mga tao? 2:5 ng unang Timoteo. Pakinggan nyo mga kaibigan at mga Diyos ba tawag ni Pablo roon? Pakinggan nyo. Sapagkat may isang Diyos, ito po yung isang Diyos na ito po yung inupuan ni Kristo na may kanan, no? At may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yung Kristo pala na inilibing, muling nabuhay,
Sabi ni Pablo, nasa kanan ng Diyos. Anong pagkakailanlan ni Pablo roon na nasa kanan ng Diyos? Sabi ni Kristo, ni Pablo, namamagitan dahil sa inyo. Nasa kanan siya ng Diyos, namamagitan siya dahil sa inyo. Ano sabi ni Pablo roon? May isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Tututulan niyo si Pablo, wag ako. Binabasa ko lang siya sabi ni Pablo Mga kaibigan, yung pinakusang-kusa at muling nabuhay, yun ay umupo sa kanan ng Diyos, namamagitan yun sa Diyos at sa mga tao. Kaya nga, pagbalik ni Kristo, anak pa rin si Kristo pagbabalik niya. Ginawa ng oneness, si Kristo nang nabuhay na maguli, anak, nang umupo sa kanan ng Diyos, naging ama. Bakit nang bumalik yung si Kristo, hindi naman ama, anak naman. Unang Tesalonica 1:10, pakinggan nyo. Ama ba yung babalik? Ama ba yung hinihintay natin? O anak ang hinihintay natin? Unang Tesalonica 1 at ang bersikulo po ay 10. Tingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit. Sabi ni Pablo, at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay. Yung nabuhay pala na maguli, na umakyat sa kanan ng Diyos, walang iba kundi yung anak, yung pala yung hinihintay nating mula sa langit. Hindi naman yung ama Yung anak ang hinihintay natin. Tuloy. Si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Yung anak kasi mga kaibigan, ito kasi ay pampalubag loob. Kaya nga siya ang nagliligtas sa atin sa galit na darating Bakit? Kasi yung anak, pampalubag loob do. Unang 1:2:1, pakinggan nyo mga kaibigan. Pampalubag loob yung anak sa Diyos Pakinggan nyo. Ngumundi kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Yesu Kristo ang matuwid. Yung tagapamagitan pala sa Ama, gagawin nyo rin Ama. Mali! Anak ang tagapamagitan May tagapamagitan tayo sa Ama. Sino? Si Yesu Kristo ang matuwid. Namamagitan si Kristo sa Diyos at sa mga tao nang siya'y umupo sa kanan ng Diyos. Tuloy. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng buong sanlibutan din naman. Si Kristo nga pampalubag loob Kaya nga ang Diyos ang Diyos mga kaibigan, hindi pa siya humahatol kasi si Kristo ang pampalubag loob. Mga kaibigan, para magsisi tayo sa atin ng gawang kasalanan. Yan naman, biblical naman Ang iniintay po natin, yung kanyang anak na mula sa langit, na itong si Jesus na kanyang ibinangon sa mga patay. Unang Tesalonica 1:10. Nakasulat po yan. Ginagawa ng oneness, nang nabuhay, nang nabuhay si Kristo, anak, nang umakyat sa langit, ama na. Sabi ni Kristo, akyat sa kanyang ama. Dalawa na ang ama. Tapos pagbalik naman, anak na naman. Yan, nagiging problema, no? Si Arasola Marciano Angel. Brad, kung si Kristo ay nag-anyong laman, siya, ibig sabihin, hindi siya tao. Ano siya, Brad? Saan mo siya iuukol? O ngayon, unang si Kristo ay nag-anyong laman. Ano ba si Kristo? Tingnan natin mga kaibigan sa Pilipos 2 at ang bersikulo po ay 10. Tingnan mo natin. Sa 2:6 muna ng Pilipos ay ganito. Maganda, meron tayong mga katanungan, no? Na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bago sinubad niya ito at nag-anyong alipin na itulad sa mga tao. Kaya sabi dito mga kaibigan, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Yan, na siya bagamat nasaan yung Diyos. Yung salita kasi mga kaibigan, na anyo, no? Sa Greek word, yung salitang anyo, ito po ay tinatawag nilang morphe. Nang isabihin po ng morphe, ito po ay shape, anyo, kalikasan, mga kaibigan. Kaya nga, sa ibang salin, na siya bagamat nasa kalikasang Diyos. Bakit mga kaibigan? Kung paano ang Diyos, siya po ay nasa kalikasang espiritu.
Yun din po ang kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Kaya nga sabi ni Pablo doon, sa 2 Korinto 3:17, ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. Kung paano si Kristo ng una, siya po ay Espiritu, kasi nga, kung hindi niya huhubarin yung kanyang kalikasan, na kagaya ng kalikasan ng Diyos, kasi doon sila equal ng Diyos sa kalikasan no? Sa pagiging Espiritu, equal sila ron Kung hindi siya magaan yung alipin na makikitulad sa mga tao, ay hindi po siya mamamatay. Kaya nga hinubad niya ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Paano ba siya nakitulad sa mga tao? 2:14 ng Hebreo, kung paano nakitulad si Kristo sa mga tao. Pakinggan niyo mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ay ganito. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya naman ay gayon din nakibahagi sa mga ito. Pansinin niyo po, dahil sa ang mga anak ay may bahagi sa laman at dugo, siya naman gayon din nakibahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo. Kung ang Panginoong Jesucristo po ay mananatili po siya sa kanyang kalagayang gaya ng kalikasan ng Diyos, gaya ng anyong Diyos, mga kaibigan, or Spirit, sabi niya doon mga kaibigan, dahil sa laman at dugo, dahil sa mga anak na may bahagi sa laman at dugo, siya naman ay gayon din, nakibahagi sa mga ito. Nag-anyong alipin siya na itulad sa mga tao. Bakit? Para malipol niya yung maghahari ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kung hindi niya huhubarin yung tinatawag na morte o anyong Diyos at hindi siya mag-aanyong alipin, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid, mananatili po siyang equal sa Diyos. Bakit? Parehas silang kalagayan Parehas sila ng kalikasan, no? Parehas silang espiritu. Kung hindi hubarin ni Kristo yun, hindi po siya mamamatay. Kaya nga, dahil sa mga anak na may bahagi sa laman at dugo, siya rin naman nakibahagi sa mga ito. Nang siya po'y nakibahagi sa mga ito, yung mga anghel, mataas pa kay Kristo. Hebreo 2:9, pakinggan. Hindi po ako may sabi, si Pablo ang may sabi na yung si Kristo ay mababang ng kaunti kaysa sa mga anghel. Pakinggan nyo. Kung nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, sa makatuwid bagay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kalwatian at karangalan upang sa mamagitan ng biyaya ng Diyos ay nasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Kaya nga si Kristo nagpaababa sa kanyang sarili, nag-anyong alipin na itulad sa mga tao. Ano ba kalagayan ng una? Espiritu siya nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, mga kaibigan. Kasi sa Espiritu, Panginoon siya ni David sa Espiritu. Pero sa pagiging tao niya, anak siya ni David sa laman. 22:40 ng Mateo, pakinggan nyo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kasi baka sabihin nyo, walang talata akong pinibigay. 22:40. Anong pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan? O sabi sa 22:42 ng Mateo, na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Sa 41, habang nagkakatipon ang mga Pariseo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong, na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kanya, kay David. Sinabi niya sa kanila, kung gayoy bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu? Na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu. Pero anak po siya ni David sa laman, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, siya nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Ano ba yung pakikipagpantay ni Kristo? Na siya bagamat nasaan niya, pinubad niya ito
Kasi manatili siya kapantay ng Diyos doon sa kalikasan. Mga kaibigan, sa kalagayan, yung tinatawag na morpe. No? Siya bagamat nasaan yung Diyos. Morpe, na siya bagamat nasa kalikasang Diyos. Hinubad niya ito. Doon sila equal ng Ama sa kalikasan eh. Si Kristo nagpakababa sa kanyang sarili. Kaya nga si Kristo binigyan ng pangalan, ng lalong sa lahat ng pangalan, sa pangalang ni Jesus, lahat ng tuon ay luluhod, sapagkat si Kristo po ay nagpakababa sa kanyang sarili. At sa pangalan na yon, mga kaibigan, doon po nakakalamang ang Panginoong sa Kristo sa mga anghel. Hebreo 1:4 sabi doon, pakinggan natin mga kaibigan, Hebreo chapter 1 verse 4, naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibasay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Nakakalamang po si Kristo sa mga anghel sa pangalan. Siya'y nagmana ng marilag na pangalan kaysa sa mga anghel. Nakakalamang naman ang mga anghel kay Kristo sa kalagayan, kasi ang anghel po espiritu. So, Hebreo Kapitulo 2, versikulo 9, si Jesus ay mababa ng kaunti sa mga anghel. Kasi si Kristo laman eh. Yung mga anghel espiritu eh. Pero pagdating sa pangalan na ibinigay sa kanyang Jesus, lahat ng tuhod sa langit luluhod, kasama ron mga anghel luluhod sa pangalan. Okay, may tanong pa? O magbigay pa tayo isang tanong na lang. Mr. Michelle, kung meron pang tanong dyan, pahabol, no? May alam natin, meron pang mga viewers na sumusubaybay sa atin, mga kaibigan, sa ating mga kapatid, no? Naman, nasagot natin yung... Okay. Patiin natin ating mga viewers, si Jo Marie. Jo Marie, saan po ang church nyo? Ayun, church po namin, kapatid, yan po yung address, nakalagay po dyan. So, sa dyan si Joel Manalad, John 17:3, tapos na dapat ang usapan kung sino lamang ang iisang Diyos at tunay. Ang nakakapagtaka, hirap ang karamihan na tanggapin. Tama po, Brother Joel, no? May isang Diyos eh. Walang iba kundi ang Ama. Ang Diyos at Ama ng Panginoong Kristo, ito po ang tunay na Diyos. Wala nang iba, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Katunayan, yung Diyos at Ama ng Panginoong Kristo, yung bumuhay kay Kristo, yun din ang bubuhay sa atin pagdating ng araw, mga kaibigan. Yung bumuhay kay Kristo ng Diyos, yun din po ang bubuhay po sa atin. Ayan po ay pahayag ng ating Apostol Pablo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kaya maliwanag po, mga kaibigan, na meron po tayong iisang Diyos na walang iba kundi ang Diyos at Ama. Yung ating Diyos Ama, ito po ay Espiritu. Dito po tayo pinapasamba ni Kristo. John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. No? Habang si Kristo po ay nasa katawang tao, bakit may pinakikilala siyang Diyos na Espiritu? Kung siya pala yung Diyos na Espiritu, dapat si Kristo, sinamba siya, mga kaibigan, na Espiritu. Pero ina-address niya pa rin na yung kanyang sinasamba, walang iba kundi Diyos na Espiritu. Tanong nila, bakit sinamba si Kristo kung hindi siya Diyos? Mga kaibigan, mga kapatid, binigyan po siya ng marilag na pangalan eh. Yung pangalan ni Jesus na ibinigay sa kanya, lahat po ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Pilipos 2:10, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. No? So, palain po tayong mga kaibigan sa ating mga kapatid. Basahin natin yung mga comment bago tayo magpaalam sa ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Tingnan natin, Mr. Michelle, yung mga comment dyan, hindi ko mabasa yung mga pangalan. Patiin natin, appreciate natin yung kanilang mga katanong. Kaya, maliwanag po, Brother Joel, no? Naunawaan po natin ang pagiging isang Diyos na tunay na walang iba kundi ang Diyos na ating Ama. Kapag nakilala mo ang Diyos na ating Ama, meron po tayong buhay na walang hanggan. Sabi ni Kristo, ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang iisang Diyos na tunay. Paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi mo kilala yung nag-iisang Diyos na tunay? Sabi ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Pag nakilala mo pala yung iisang Diyos na tunay, yun pala yung buhay na walang hanggan. That is the eternal life. Na malaman natin yung iisang Diyos na tunay, mga kaibigan. So sa susunod, mga kaibigan, kung meron pa tayong mga tanong,
na follow-up question, pwede po nating sagutin niya sa susunod po nating live every Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Ito po muli ang ating every Sunday po yan. Ito po ang Apostolic Back to the Bible, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Binabati natin ang ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay. Lagi lang po tayo sumusubaybay. Si Jonathan Torobia, salamat po kapatid. Ang ibig sabihin dyan kapatid, si Jesus ang Ama. So, bahala na po kayo. No? Sabi dyan, hindi ko alam kung anong particular na tinutukoy ni Brother Jonathan Torobia na talata na yung ibig sabihin niya si Jesus ang Ama. Hindi ko alam kung anong particular na talata ang tinutukoy niya. No? Ito pa si Edwin Duroman, si Brother Willie, sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay, si Arosola Marciano Angel, no? Naniniwala po ba kayo sa Trinity, bro? Tanong ko lang, bro. Gusto ko makita kung ano ang sabi ng Biblia. So, ang paniniwala po natin mga kapatid, hindi po tayo naniniwala sa Trinity. Unang-una, ang Trinity, ito po ay hindi po, ang terminology ng Trinity, hindi po nanggaling sa Bible, no? Ang nag-invento po nito si Tertullian. Si Tertullian ay ama ng mga Trinitarian, mga kaibigan. So, ang Trinity, mahaba po ang usapang itong Trinity kung saan galing ito, mga kaibigan at mga kapatid. Yung nagsasabi nga sa history na ito'y nanggaling sa Babylonia, yung aral na ito, tapos sa Egyptian, at ito ay na-adapt, mga kaibigan, ng Roman Catholic Church, at din na-adapt din ng mga Trinitarian, yung aral po ng Trinity na one God and three person, no? Diyos yung Ama, Diyos yung Anak, Diyos yung Holy Spirit. Hindi sila naniniwala na tatlong Diyos. Paniniwalaan nila tatlong persona. Pero pag yanong mo sila, yung anak ba Diyos? Amin sila, oo. Yung Holy Spirit ba Diyos? Amin nila, Diyos yun. Pero pag pinagsama-sama mo yung tatlo, na Father, Son, and Holy Spirit, hindi na sila naniniwala tatlong Diyos yun. Naniniwala lang sila na iisang Diyos na three person. So, parang alamin na siguro yung ibig ko sabihin, mga kaibigan, no? Jonathan Torobia, sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Muli po mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay muli magkita-kita na araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Pagpalain po kayo muli na ating Panginoon Diyos. Nawa po mga kaibigan ay meron po tayo natutunan sa ating programang Apostolic Back to the Bible. Muli po, ito po ang lingkod ni Padre Arin Para. Pati po sa inyo ng isang magandang gabi.